Ang alamat ng maskara. Sa isang malayong lugar ay may baryo na pinalilibutan ng mga puno. Dito sa kakahuyan nakatira si Makara, na ang hanap buhay ay pagbebenta ng sinibak na kahoy na matalik niyang kaibigan na si Juan Carlo. Napakaganda ng araw na ito. Maging ang mga huni ng mga ibon. Tama. Kasing ganda mo ang mga ito. Itigil mo na nga yung sinasabi mo. Alam naman natin ang katotohanan na salat ako sa kagandahan. Mabait naman. Di tulad ng mga kababaihan sa baryo, magaganda nga, bulok naman ang kalooban. Ang ilan na may napakaraming kolorete sa mukha. Halika na nga, Juan Carlo. Benta na natin tong sinibak mong kahoy sa bari. Magandang umaga, Binibini. Kukuha ba ulit kayo ng panggatong? Maganda nga ang umaga. Pakita mo ng akna sa harapan. Ganun po ba? Narito po si Juan Carlo. Siya na lang ang kakausap sa inyo. Juan Carlo, magandang umaga. Ikaw bang sumibak ng mga kahoy na ito? Magandang umaga din sa iyo, Binibini. Kung ano ang ikinaganda mo, siya naman ikanaliit ng iyong pag-iisip. Tingin mo, kaya ng isang dilag ang magsibak ng kahoy? Juan Carlo! Pasensya naman, Carlo. Ngunit akala ko'y mukha ni Makarang isinisibak sa kahoy. Mapalad ka, Juan Carlo, at magandang tikas ng iyong katawan. Mapupungay yung mga mata at nakakatakam ang iyong labi. Bukod pa doon, ay nasa mataas na uri ng pamilya kakabilang, kaya papalampasin ko ang pang-iinsulto mo sa akin. Mga Binibini, bibili ba kayo ng panggatong? Oy, Berto! Heto, Juan Carlo. Bigyan mo ako ng 5 tali. Berto, ipasok mo na yan sa loob. Salamat, Binibini. O siya, tutuloy na kami. Paalam, Juan Carlo. Sa susunod na magdadala ka ng panggatong dito, ay huwag ka na magsama ng mukhang palakol. Siya nga pala, bago ko umalis, nais kong sabihin na tabasan nyo na ang matalim na damo sa inyong bibig. Paalam. Nakakapagod na umaga. Pero ayos lang dahil ubos naman ang sinibak mong kahoy. Makara, Bakit? masayakot na kasama kita. Ngunit nalulungkot ako kapag niloloko mo ang iyong sarili. Niloloko? Ano bang sinasabi mo? Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Di ko alam ang mga sinasabi mo. Noong nakaraang linggo ay nakita kitang nananalangin habang lumuluha. Bakit, Makara? Bakit kailangan mong ipakita na masaya ka? Kahit ang totoo'y nalulungkot ka. Juan Carlo, Hayaan mo yakapin kita. Huwag mo silang hayaang kutsain ka. Hindi ka man nabiyayaan ng kagandahan. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako para mapasaya ka. Juan Carlo, pwede mo na ba akong bitawan? Nais ko nang umupo. Salamat. Ngunit bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? Marahil matatagalan pa ako bago makabalik dito. Matatagalan? Bakit? Saan ka pupunta? Nais ni Inang at Amang na doon muna ako sa kabilang baryo. Sa aming mga kamag-anak mo na manirahan. May mga ayusin lang daw silang mga suliranin at ayaw nila akong madamay. Naku, ano kayang suliranin iyon? Mukhang seryosong problema dahil kailangan ka pa nilang ipadala sa inyong mga kamag-anak. Tama. Kaya't habang wala ako, ay ingatan mo ang iyong sarili. Ipangako mo. Pangako. Pero, ipangako mong babalikan mo ako. Pangako. Hindi ko yata kayang iwan ng mahal ko. Ano yon? Sabi ko, pangako. Hindi ko yata kayang iwan ng matalik kong kaibigan. Kala ko may sinabi kang mahal ko. Alam mo, may depekto na ang iyong pandinig. Juan Carlo! Ay nako, aalis na nga ako. Maaari bang sumabay na ako sa'yo? Papasok na rin kasi ako sa aking trabaho bilang kasambahay ni Doña Victorina. Napakasipag mo talaga. Sige, sumabay ka na sa akin.
Magandang tanghali po, Doña Victorina. Magandang tanghali din sa iyo, Makara. Bakit po napakarami niyong dala? Saan po kayo pupunta? Pansamantala, doon muna ako maninirahan sa aking kapatid na may karamdaman. Nakatira siya sa kabilang baryo. Ganun po ba? Naway maging maayos na ang kanyang pakiramdam. Sadyang napakabuti mo. Kaya naman ipinaubaya ko sa iyo ang aking bahay. Ano po? Oo, dito ka na rin muna tumuloy. Ngunit wala po akong mga kasuotan na dala. Ayos lang iyon. Maraming magagandang kasuotan sa itaas na nakalagay sa aparador. Naku! Hindi po bagay sa akin ang mga ganong kasuotan. Hayan ka na naman. Mababa na naman ang tingin mo sa iyong kasarili. Makara, hindi importante ang panlabas na kaanyuan. O siya, aalis na ako. Ako na po ang maghahatid ng inyong mga dalahin. Salamat. O sige, hanggang dito na lang. Paalam po, mag-iingat po kayo. Hay nako, sadyang napakabuti ng aking amo at napakaganda pa. Mapalad ako at dito ako nanilbihan. Sandali nga lang. Kakalipat lang dito ng aking amo tapos ay aalis na ulit siya. Ganun ba talagang mayayaman? Ano ba naman to? Napakarami ko namang iniisip. Mapuntahan ko na nga lang ang aparador na tinutukoy ni Doña Victorina. Kamangha-mangha! Napakalaking aparador at kasing laki ng tawang salamin. Ang mga damit, napakaganda! Isusukat ko ito! Sino ka? Sandali, ako ba talaga itong nasa salamin? Guni-guni ko lang ba ito o nananaginip lang ako? Kung panaginip ito ay ayoko na magising. Ang aking mga dalangin ay natupad na. Napakaganda ko. Ang kulot kong buhok hanggang anit, ngayon tuwid at kulot ang dulo. Ang dating makapal kong labi, ngayon naging manipis at mapula-pula pa. Ang balat kong maitim ay naging maputi at makinis. At ang maitim na peka sa aking muka at ang mga kulugod dito ay nawala na. Napakaganda ko. Napakahiwaga. Lalabas ako pang makita nilang aking kagandahan. Binibini, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Mara. Ako si Mara. Mara. Kabigha-bighani ang iyong ganda. Salamat. Juan Carlo yun na. Oo, siya nga. Hindi pa pala siya nakakaalis. Juan Carlo! Sinong tumawag sa akin? Ako! Ako, Juan Carlo, ang tumawag sa'yo. Ipagpaumanhin mo magandang binibini. Ngunit hindi kita kilala. Ano ka ba? Ako to, si Mara. Pasensya na. Ako pala si Mara. Juan Carlo, may magandang binibini ka palang kasama. Ipakilala mo naman siya. Pablo, si Mara. Mara si Pablo, kapatid ko. Binibini, ikinagagalak kitang makilala. Juan Carlo, kailan ang alis mo? Aalis? Paano mo nalaman? Nabalitaan ko lang. Alam mo, Mara, si Juan Carlo ay aalis sa susunod na araw. Ganun ba? Oo, ganoon nga. Mara, nais mo bang lumabas kasama ko? Sandali lang, Mara. Ano bang problema mo? Hindi ba kayo ni Helen ay lalabas ngayon? Ano ka ba? Hindi naman malalaman ni Helen. Umalis ka na. Nais kong makasama ang binibining ito. Kaakit-akit ang kanyang kagandahan. Tingnan mo ito. Pinapalis mo ako para makasama mo si Mara. O siya, naalis na ako. Mara, ipagpaunin mo. Naisa na kitang makilalang mabuti. Ngunit kinakailangan ko nang umalis. Nais mo bang lumabas at mamasyal? Ikinagagalak ko. Alam mo, ngayon lang kita nakita dito sa baryo. Nagbabakasyon lang kasi ako sa aking tiyahin. Ganun ba? Puro papuri ang narinig ni Mara sa bawat makasalubong niya. Na napakaganda niya, nakaakit-akit siya, at maladiwata ang kanyang ganda. Ganon pa man, naging mahaba pa din ang kanilang usapan.
Dito ka pala umuuwi. Oo. Napakalaki ng bahay ng iyong tiya. Tama. Pangalawa siya sa pinakamayaman sa aming angkan. Ganun ba? Mara, iimbitahan kita sa hapunan ng aming pamilya bukas. Susunduin kita sa ganap na ika-6 ng gabi. Sige, dadalo ako sa inyong imbitasyon. Si Maka. Makara? Oo, siya nga. Iimbitahin mo rin ba siya? Oo, pupuntahan ko siya bukas. Sige. Magandang gabi. Magandang gabi. Abang nakatingin sa salamin, Lahat sila. Puro papuri ang sinasabi sa akin. Taliwas nung pangit pa ako. Sadyang mahiwagang salamin na ito. Ang gabing ito ay magiging kakaiba sapagkat hindi naluluha si Makara. Umaga na pala. Sandali. Maganda pa rin ba ako? Maganda pa rin ako. Walang pinagbago. Kailangan ko palang mamalengke upang may makain ako. Magandang umaga. Kay ganda mo. Ang saya naman. Halos lahat ng kalalakihan dito ay binabati ako. Manang umaga. Gandang umaga, Binibini. Lumayo ka sa akin. Mabaho at kitunging bata. Nakakadiri ka. Ang mga katulad mo ay hindi dapat lumapit sa isang katulad ko. Pasensya na, ate. Ang ganda mo. Ang pangit na ugali. Oh, binibili talaga gulay isda, mura-mura lang. Maaari bang makaingi ng pagkain? Gutom na kasi ako. Hampas lupang patay gutom. Kung gusto mong kumain, edi maghanap buhay ka, hindi yung nagmamalimos ka. Pasensya na, Ineng. Sadyang gutom lang ako. Wala akong pakialam. Diyan ka na nga. Mara, ang dami mong bitbit ah. Tulungan na kita. Salamat. Dito ka pala nakatira. Ang laki ah. Hindi, nakikitira lang. Bahay ito ni Tia. Sandali lang papasok muna ako sa aking silid. Mara, ano nangyayari? Wala, sige, maupo ka lang dyan. Sigurado ka? Ayos ka lang dyan? Oo. Ano tong nangyari sa akin? Bakit pumangit ako ulit? Halimaw! Ginoo, hindi po ako halimaw. Asan si Mara? Anong ginawa mo sa kanya? Mara, ililigtas kita! Nagpapahinga lang po siya, Ginoo. Kaya wag na po kayo maingay. Bili niya po sa akin na pauwiin ko na po kayo. Sigurado ka? Mara! Uuwi na ako. Mag-ingat ka sa halimaw na ito! Ginoo, pinapasabi din po ni Binibining Mara na hindi siya makakadalo sa hapunan. Ganoon ba? Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Halimaw? Para malaman ng aking kapatid kung kanino galing ang mensahe. Makara po, Ginoo. Sige, Halimaw. Makara. Alis na ako. Huwag kang susunod. Bakit? Bakit kailangan ko pumangit? Salamin! Nasaan ang iyong hiwaga? Bakit kailangan mong ipadana sa akin ang kagandahan kung babawiin mo rin pala? Wala kang kwentang salamin! Makara? Kaninong tinig yun? Isa ka rin bang mahiwaga sa bahay na ito? wala kang dapat nasisihin kundi ang iyong sarili. Dahil ang salamin ay sumalamin sa iyong personalidad. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan!
Makara? Mara? Tao po? Tao po? Ano ito? Isang makulay na bagay na pinantatakip sa muka? Tanging ilong at mata ang nakikita? Sandali! Sulat ni Makara ito. Kinutya ang aking kaanyuan. Sinamantala ang aking kabaitan. Handog ko ay ngiti sa labi ng kanilang nasisilayan. Ngunit ang tunay na nadarama ay tanging kalungkutan. Pinagpala ng diwata, kagandahay na tamasa. Ugaling mabuti, naging masama. Panloloko sa sarilit, pagpapanggap ang di nagiba. Ngayon nagsisisi, lahat sa akin ay nawala na. Mara? Makara? Kara? Hindi! Si Mara at Makara ay iisa? Makara! Makara! Nasaan ka? Makara! Makara! Juan Carlo, ano nangyari dito? Ano itong bagay na ito? Ayun si Makara. Nagpapatawa ka ba? Si Makara ay halimaw. At ito ay isang bagay. Hindi siya halimaw. Tao siya. Tao siya. At iniibig ko siya. Makara, alam kong nagbago na ang iyong anyo. Ngunit ipinapangako ko na aalagaan kita.